Star Nation, inaprubahan na ng House of Representatives of the Philippines ang third and final reading ng House Bill number 8418 na magbibigay kapangyarihan kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pansamantalang bawasan o suspendin ang excise tax sa mga produkto petrolyo kapag may pambansa o pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Nakakuha ang panukala ng 247 votes na pabor, 3 tutol at walang abstention. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, layunin ng panukala na agad makatulong sa publiko kapag tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na nagdudulot ng pagtaas ng pamasahe ng presyo ng pagkain at kuryente. Narito ang bahagi na naging botohan sa plenaryo ng Kamara sa pangunguna ni Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza. 3 in negative and 0 abstention. House Bill number 8418 is hereby approved on the third and final reading. Majority. Sa ilalim ng panukala, maaaring alisin ng Pangulo ang hanggang 10 piso kada litro ng excise tax sa gasolina at 6 pesos naman sa diesel kung ang presyo ng krudo ay aabot o lalampas sa 80 pesos kada bariles o kapag may dineklara ng national emergency o kalamidad. Ang suspensyon o pagbawas na buwis ay maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan at maaaring gamitin ng Pangulo ang kapangyarihan ito hanggang December 31, 2028. Kabilang sa bumoto ng hindi pabor ang mga kinatawan na sina Kabataan Party List Representative Renico, Gabriela Party List Representative Sara Elago at ACT Teachers Party List Antonio Tinio. Inihayag ng Akbayan Party List Representative Chel Jokno na bumoto ito pabor sa House Bill number 8418 kasabay ng babala at panawagan para sa mas malawak na tulong sa mga sektor na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Jokno, suportado nila ang panukala dahil ang pagtaas ng presyo ng langis ay nagdudulot ng domino effect na nagpamahal sa pagkain, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin. Gayunman, sinabi ng grupo na may 2 reserbasyon ito sa panukala. Una, mananatili silang magbabantay sa pagbibigay ng emergency powers sa Pangulo. Ikalawa, iginit nilang hindi sapat ang pagsuspende ng excise tax kung walang kasabay na agarang ayuda sa mga sektor na lubang naapektuhan. Narito ang bahagi ng talumpati ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Because the soaring prices of oil have created the domino effect, driving up the cost of food, transportation, and basic goods. Kailangan na po natin kumilos dahil nagkakandakuba na ang hirap ng taong bayan. However, we cast this vote with 2 reservations. First, while we recognize the safeguards placed in the bill, we will remain vigilant as we have always been wary of granting emergency powers to the Chief Executive. Second, Mr. Speaker, hindi sapat na bigyan lang natin ng kapangyarihan ng Pangulo na suspendihin ang excise tax. Kasabay nito, dapat bigyan din natin ng agarang tulong ang mga sektor na lubhang maapektuhan ng krisis na ito. That is why Akbayan has filed House Bill 8495 to provide a 52.8 billion supplemental fund for fiscal year 2026. Samantala, Star Nation, ipinaliwanag ni Kabataan Party List Representative Reni Luis M. Co. ang kanyang boto laban sa House Bill number 8418 na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang bawasan o suspendin ang excise tax sa mga produkto petrolyo. Ayon kay Ko, hindi tinutugunan ng panukala ang ugat na patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil limitado lamang ito sa pagbabawas ng buwis at hindi sa pagbabago ng polisiya sa sektor ng langis. Anya, kahit buwaba ng 6 hanggang 10 piso kada litro ang presyo, hindi pa rin tiyak na mararamdaman ito ng mga mamimili. Iginit din niya na walang sapat na transparency sa pagpresyo ng langis, kaya posibleng hindi may pasa ang mga kumpanya ang inaasahang bawas presyo sa publiko.
Sa halip, sinabi ng pababatas na nagsulong na sila ng panukalang permanenteng alisin ang excise tax at VAT sa langis at mga pangunahing bilihin kasabay ng panawagan para sa mas maigpit na regulasyon sa downstream oil industry, centralized procurement at pagpapalakas ng renewable energy upang mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na langis. Star Nation, narito naman ang bahagi ng paliwanag ni Kabataan Party List Representative Rene Co. Boto para sa House Bill number 8418 na naglalayong bigyan ang Pangulo ng emergency powers para isuspend o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ang boto po ng representasyong ito ay no at bunga po ito ng patuloy na pagbabaliwala sa mismong ugat ng problema na patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at hindi pagresolba ng ugat sa krisis na ito. The powers being granted only allow the President to suspend or lower taxes. Hindi pa nga po complete suspension, pero pwedeng reduction only. And this does not set future policy. Star FM News Connect.